Ano kaya ang kahanap? Ngunit salamat, ako'y natagpuan. Binigyan niya ng
kapayapaan. Amen. Tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Amen. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon magpakailanman. At ngayon sa aking buhay sa tuwingan, siya'y nagbabantay at ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Hindi na ako magkakamba, si Jesus tanging kasama, siya ay akin at ako'y sa Kanya. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon magpakailanman. Ano ba yung koro? Kantahin natin. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon magpakailanman. Alam niyo, nung araw, well, kaya ganun na ako katanda. Ganun na kabata. Okay, merong, ano niyo ba yung awit ni tatay? Ha? Merong kinanta si tatay o sinulat niya na pag-ibig ni Kristo. Amen. Eh, kailangan kung kayo'y lighthouse related, medyo familiar dapat sa inyo ito. Okay? Ang pag-ibig ni Kristo ay dakila, ipinahayag ng kanyang salita at naranasan ng bawat nagtiwala sa kanyang masaganang biyaya. O hallelujah sa tagapagligtas, kanyang pangalan ay ating itas. Paglingkuran sila ng buong sikap, dahil sa pag-ibig niya wagas. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan, hindi kumukupas magpakailan pa man, lalong umaalat sa bawat panahon, hanggang sa titin natin ang Sion. O hallelujah sa tagapagligtas, kanyang pangalan
paglingkuran siya ng buong sikap dahil sa pag-ibig niya. Sarap na, kasama ko yung misis ko, ayan, si Tita Melch, ayan, ayan, tandang na. Ayan nga mo. Okay, kasama ko si Aika, yung aking secretary at si Japs, isa sa mga staff. Actually, I'm so glad to be with the rest of people, pastors, who sat down under sa pagtutulong ni Tatay Abante. Lahat ito, mga ito. Yan. Ayan si Pastor John. Lahat yan. Ay ito po sa ilalim ng pagtutulong ni Tatay. Okay? Gusto niyo ba? Ang buhay na wala kay Kristo, may kasiyahan subalit sa laman. Naghahanap ng kapayapaan na hindi matagpuan. Salamat sa pag-ibig ng kalaitan. Si Jesus ang lahat sa buhay ko. Kalooban niya ay gagawin ko. Pagsubok man ay dumating na parang bagyong dumarating. Si Jesus ang lahat sa buhay ko. Ibinigay ko ang lahat kay Kristo. Nagliligtas niya ang kaluluwa ko. Katuwaan at kapayapaan ang aking naranasan. Lakas, pagpapalay, inasahan. Si Jesus ang lahat sa buhay ko. Kalooban niya ay gagawin ko. Pagsubok man ay dumating na parang bagyong dumarating. Si Jesus ang lahat sa buhay ko. Si Jesus ang lahat sa buhay ko. Kalooban niya ay gagawin ko. Pagsubok man ay dumating na parang bagyong dumarating. Si Jesus ang lahat sa buhay ko. Si Jesus ang lahat sa buhay ko. Ang sabi dito ni John, whatsoever we ask, kung ano ang ating hinihiling, we receive of Him. Tinatanggap natin mula sa Kanya. Bakit? Because we keep His commandments. Iniingatan natin ang Kanyang mga utos. Utos nino? Utos ng ating Panginoon Jesus.
Okay? At hindi lang yun. And do those things that are pleasing in His sight. Iniingatan natin ang kanyang mga utos, iniingatan natin, pinagpapahalagahan ang kanyang kalooban, at ginagawa natin ang mga bagay na sa kanyang harapan ay kalugod-lugod. Take note. Pag-iingat, okay, pagpapahalaga, at paggawa. Okay? Take note of that. At sabi, tinatanggap natin ang ating mga kahilingan sapagkat ang dalawang yan ay nagiging totoo sa atin. Okay? Ibig sabihin, hindi lang pala yung nananalangin ka na Panginoon, ibigay mo nga sa akin ito. You realize that? Okay. Kinakailangan mismo ang ating Panginoon ay makita niya sa kanyang harapan na iniingatan natin ang kanyang kalooban, ang kanyang utos, pinagpapahalagahan natin, at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa kanya. You understand? Okay. Philippians 4:13. Alam niyo lahat yan. I can do all things. Do. Through Christ, which strengtheneth me. Marami ang nagme-memorize at nagre-recite ng verse na ito. Pero we would like to be able to qualify. Sapagkat yung do rito, hindi naman lahat na pwede mong gawin. Tama? Ibig sabihin, lahat ng maaari mong gawin na sang-ayon sa kanyang kalooban at sang-ayon sa kung ito ay nakalulugod sa kanya. Yun, bibigyan ka ng lahat ng kakayanan para gawin. Naintindihan? Kaya sasabihin mo, Pastor, pag may negosyo ko, ano yung negosyo ang gusto mo? Ano pang magandang negosyo? Shabu. Hindi pwedeng I can do all things, tapos gano'n. Oh, pwede ba mag-waiting ako? Hindi pwede yun. Okay. 1 Peter. As every man hath received the gift. Anong gift yan? Yan ay kaloob na biyaya. The gift of grace. Okay? Ang sabi, gayon din naman, ipaglingkod mo ang bagay na ito. Minister the same. Tama ba? Kung ikay pinagkalooban ng kaloob na biyaya, itong parehong biyaya na binigay sa iyo, na ipinagkaloob sa iyo, abay i-minister mo sa kapwa. Tama? Okay? Ito ang gamitin mo ministry. Paglilingkod. Bilang good stewards, mabuting katiwala ng ano? Ng manifold grace of God. If any man speak, kung sino man ang nangangaral, mangaral siya bilang ito ay salita ng Diyos. Kung sino man ang magmi-minister. Okay? Maglilingkod. Gawin mo yung paglilingkod sang-ayon sa abilidad. Let him do the ministry as of the ability which God giveth. Ibig sabihin, itong kaloob ng biyaya ng Panginoon ay may kalakip na abilidad na tanging siya lamang ang magbibigay. Ibig sabihin, yung abilidad sa ayon sa biyaya ng Panginoon, hindi pwedeng ibigay ng mundo. That's right. Think about it. Yeah. Ang abilidad na napapaloob sa binigay sa atin na biyaya ng Panginoon, no, ay hindi galing sa mundo, kundi galing sa Kanya. Mahirap intindihin yun. At itong abilidad na galing sa Kanya, na galing sa Kanyang biyaya, ang ating iniingatan bilang katiwala tayo ng biyayang iyon. Ibig sabihin, yung biyaya ng palang yan ay hindi passive na bagay, kundi nagbibigay sa atin ng certain abilities.
Think about it. Tama, ano? Di ba? Upang, pag ginawa natin yan, na tayo gumagawa, we do. Okay? At ginagawa natin sang-ayon sa abilidad na galing sa biyaya ng Panginoon. Ano mangyayari? God in all things may be glorified. Okay? The grace of God, ang sabi ni Paul kay Titus, ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan ay nahayag sa lahat ng tao. Okay? Biyaya ng Diyos na ano raw? Nagdadala ng kaligtasan. Kaya tayo naligtas. For by grace are ye saved through faith. By grace. Amen? Amen. Kailan ang ligtas? Ligtas pa kayo? Amen. Dapat na kayo ligtas. Amen. Okay. So, ibig sabihin, ako'y magpipreach sa mga ligtas. Amen? Ibig sabihin, magpipreach ako ng taglay ng biyaya na galing sa Panginoon na nagligtas sa inyo. Na nagligtas sa ating lahat. Pero tayo muna, lumalabas dito na yung biyayang nahayag ay hindi lang nagdala ng kaligtasan. Sapagkat yung biyayang ito'y nagtuturo. Teaching us. Look at what the Bible says. Itong biyayang ito'y nagdadala sa atin ng kasanayan. Equipping. Tama? The grace of God brings number one, salvation. And we're saved. Pero hindi tumigil ang kaligtasan nung tayo maligtas. The same grace of God that is in Jesus Christ equips us, enables us to do. Maliwanag? Okay. Anong enablement? Marami dito. Ang unang enablement, yung deny ungodliness and worldly lust. Enablement yan. Okay? Hindi lahat ng ligtas ay kayang magsabi ng hindi sa mundo at sa pita ng laman. Tama? Ngunit sa biyaya ng Panginoon, kaya mong gawin yan. Tama? Paglabas natin dito, itutulak sa atin ng kung ano eh. Ibig sabihin, because of the grace of God in us, ini-equip tayo, ini-enable tayong gumawa, no? Gumawa ng mga bagay na nagdi-deny ng ungodliness and worldly lust. Ano yung worldly lust? Kasama dyan yung pita ng laman. Huwag niyo sabihin sa akin, wala kayong kabastusan. Lahat tayo may kabastusan. Tama? Hello? Lahat tayo may karunhan. May kalikutan ng ating isip. Lahat tayo may katakawan. Tama? Sinong hindi matakot dito? Lahat tayo mayroong gustong gawin pasaway. Okay? Yun naman ang default ng mundo eh. Itutulak at itutulak tayo, i-influence tayo. Okay? Nasamaan yung sa biyayang binigay sa atin, binibigyan tayo ng kakayanang gumawa na magsabi ng hindi! Hindi. Sige, okay. Sige na nga. Hindi lang yan. Kundi, tinuturuan din tayo, binibigyan tayo ng kakayanan na mabuhay ng may soberness. Ano sa Tagalog yun? Kahinahunan. Mabuhay ng matuwid. Mabuhay ng may kabanalan sa mundong ito. Kakayanan yan na tanging biyaya ng Panginoon bibigay. Correct? Pumunta ka sa social media, meron bang kahinuhunan ng tao? Sa mga eskwelahan ngayon sa public, wala nang kahinuhunan ng estudyante. Isipin mo ngayon. Nagbabaril na lang, nagsasaksakan. Sa kalye, kadaming pasaway. Anong tawag natin? Kamote drivers. Kamote riders. Wala nang kahinahunan lalo pa yung katuwiran at kabanalan. Ibig sabihin, ang biyaya ng Panginoon, nagtuturo sa atin, nagbibigay sa atin ng kasanayan upang magawa natin ito. Amen. Okay? Hindi yung manalo, Panginoon, pigilan mo po ako. Hindi pwede yun eh. Ikaw ang gagawa niyan. Okay? At binibigyan
binibigyan tayo ng kakayanan at kasanayan upang palagi na tayo humaharap sa pagbalik niya. Hindi lahat ng Baptist nag-aabang noon. Sa Amerika, wala nang kumakanta ng When We All Get to Heaven eh. Pampatay lang daw yun. Sipin mo. Oh, palagi na lang praise the Lord, praise the Lord. Pero wala nang looking forward to that blessed hope. Okay? Hindi lang yan. No? Kundi, bigyan tayo ng mga katangiang maging peculiar. A people zealous of good works. Amen. Kakayanan niya. Amen? Amen. Oh, tapos na magbasa ng text natin. Tumuyo tayo, padalangin tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Sa pagkakataon, napakagandang pagkakataon, O Diyos, na magpahayag ng iyong salita, ng iyong katotohanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagdiriwang ng Central, Panginoon, ng 23 years of doing your work. But Heavenly Father, hindi pa po namin alam lahat. Kinakailangan sang-ayon po sa iyong salita at katotohanan, mas lalo kaming may magawa. Naalala namin yung favorite verse ni Tatay, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Kaya Panginoon, pagyamanin na po sa amin ang katotohanan ito sang-ayon sa iyong biyaya sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Thank you. Please be seated. Naghahanap mo ng magandang illustration. Pakiabot mo nga yung canister ko. Okay. Para at least, mga kapatid, tayo ay magkakaintindihan. Konting inom, tapos okay. Lahat tayo may laman. Katawan. Okay? Ito yun. Nang tayo tumanggap kay Kristo, yung itsura ng ating katawan pareho pa din. Kung pangit ka, bago ka naligtas, pangit ka pa rin ng ngayon. Kung sakitin ka, bago ka naligtas, dala mo pa rin ang pagiging sakitin mo. Tama. Pero may ginawa sa iyo ang biyaya ng Panginoon. Niligtas ka. Correct? So, ibig sabihin, tayo ligtas na, forever na yun. Okay? Tayo wala ng kapahamakan. Okay? Pero, aminin natin, tayo nagkakasala. Correct? Nakakalimot tayo. Nadarapa tayo. Okay? Pero, alam natin ang katuwa ng Bible. Nasa gitna ng Diyos. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Okay. Inaayos natin ang ating relationship sa ating Panginoon. At ayaw natin lumayo sa Kanya. Good. At alam natin, at alam natin na tayo ay ligtas na. We're saved! Amen? Pero sabi ko kanina, no, hindi lang yun ang gamit ng biyaya ng Panginoon. Hindi lang kaligtasan, kundi bigyan tayo ng kakayanang gumawa ng kanyang kalooban. Nang sinasabi dito. Amen? Amen. Pero, ang nakita natin kanina, yung biyaya ay may abilidad na dinadala sa atin. Na galing sa Kanya. Itong katawan na ito, halimbawa lang ha, itong katawan na ito, syempre nag-aaral tayo. Okay? Nag-elementary tayo, nag-high school tayo, nagko-kolehiyo tayo, nagkakaroon tayo ng degree, ng kakayanan. Tama? Siguro, doktor ka, engineer ka, okay? Ano pa? Marami. Artist ka, ano mang kakayanan mo? Ibig sabihin, natututunan yun sa mundo. Yung training na yan, galing sa mundo. Tinuturuan ka ng mga teacher mo, mga unsaved. Binibigyan ka ng diploma. Saan galing yung diploma mo? Dito sa eskwelahan. Sa iba yung eskwelahan yun, hindi.
Tama? Ibig sabihin, yung degree mo galing sa mundo. Oh, si Engineer Fidel, yan ay assistant ng presidente ng TUT. So, lahat ng kakayanan na pangmundo nandito. Okay, meron tayong dala-dala siguro, meron kang galing, meron kang abilidad. Nandito yun. Tama? So, hindi biyaya ng Panginoon yun. Nature yun. Natural yun. Okay? Sa totoo lang, lahat ng abilidad natin, mga kapatid, ginagampanan natin. Nagtatrabaho ka. Nung unsaved kayo, meron ba kayong awareness na pag nagtrabaho ka, kasama ang Panginoon sa equation ng sweldo mo? Hindi naman eh. Lahat ng gawa mo para sa iyo. Tama? O, nagplano ka mag-asawa. Unsaved ka, ha? Nagplano ka mag-asawa. Nagplano ka magkaanak. Wala naman ang Panginoon dun eh. Correct? Lahat yan. Yan ang taglay natin lahat. Lahat ng ambisyon natin, lahat ng gusto natin, pang sarili, pang mundo, pang material, pang yaman, pang laman. Okay? Wala sa equation ang Panginoon. Siguro dahil religyoso ka, minsan, medyo gaganyan ka kaya. Parang may nag-basketball, Olympics na, shoot na gano'n. Shoot, tapos gano'n. Nagbalik sa katuloy ko. Anyway. Pero yun yun. Kaya sinasabi ko yan, minsan kasi, no, Kristiyano ka, malayo ka naman sa Panginoon, ligtas ka. Sabi mo, ay, sa biyaya ng Panginoon, gumraduate na ako, may degree na ako. Eh bakit gumraduate yung mga klase naman sa iyo? Mas mataas pa nga yung grade sa iyo. Honor pa. Anong klaseng biyaya yun? Aminin natin na lahat ng pinag-aralan natin sa mundong ito, ano man yan, lahat ng abilidad na mayroon kang kinalakihan mo. Kung halimbawa, musical ka, magaling ka sa musika, may mga taong ganun eh. May mga taong pinanganak na sintunado. Totoo yun. Pero mga tao, alam nyo, ibang talagang, yung magaling magluto, magaling yung panlasa. Ganun eh, no? Oo, totoo yun. Saan galing yun? Nature yun. Tama? Oh, ang dami-dami mga scientifico na magagaling, hinahangaan, may mga award-award pa sila. Pero mga paga na yun eh, mga atheist yun eh. Pero magagaling. Oh, alam niyo ba yung pangalang Steve Jobs? Abi, magaling yun. Hinyo yun eh. Di ba? Mas magagaling sa atin, pero paano ng paratay ba yun? May biyaya ba ng Panginoon sa kanya? Kung hindi ka ligtas, walang biyaya ang Panginoon sa iyo. Kasi, grace and truth only came by Jesus Christ. Amen. Yan ang sabi ng John. Yeah. Ang mundong ito, ay makapagbibigay lang ng galing sa Kanya. Hindi biyaya yun ng Panginoon. Tanging si Kristo lang ang magbibigay ng biyaya sa atin at biyayang nagliligtas at biyayang nag-i-equip. Ngayon, halimbawa, ito yung grace. Yun. Nasa atin yung grace. Ang Panginoon nasa atin, naisip niya. Hindi inaalis nung tayo yung naligtas kung kakayanan ito. Pero ito, na binigay sa atin, may kanyang kakayanan. Nakalugod-lugod sa Panginoon. Ito, kahit na anong gawin mo, there is none righteous, there is none that doeth good, no, not one. Wala. Ito yun, kahit anong gawin. Pero dahil si Kristo nasa atin, binigyan tayo ng biyayang ito, kahit hindi mo kang biyaya ito, binigay sa atin, at itong biyayang ito, ang nagbibigay ng abilidad. Lahat ng abilidad nito, patungo dun. Itong abilidad na nandito, patungo dun. Amen. Kaya maliban na ang ginagawa natin ay sang-ayon sa kanyang biyaya, there can be no glory of God. Ito hindi makapagbibigay ka ng glory.
Lahat ito, pitap ng laman. Lahat ito, sarili. Ngayon, ito sa'yo na ito eh. Lahat ng katawan mo, control mo eh. Ikinakain mo, binubusog mo. Tama? Lahat ng satisfaction nasa iyo. Hindi mo na kinakailangan i-steward to. Sa'yo to eh. Ang i-steward mo, ito, na nandito. Naintindihan? Amen. So tayo ay ginagawang katiwala nito. Yung katawan mo, nasa iyo na yan eh. Amen. Sa'yo yan eh. Ikaw nakakaramdam eh. Ikaw nabubusog. Ikaw ang napiplease. Correct? Pero itong biyayang tinanggap natin galing sa Panginoon, ito ang ating iniingatan at ginagawang katiwala tayo. Kaya pinagyayaman natin ito. Amen. Halimbawa, lahat kayo magaling kumanta. Mabuti kumakanta kayo dito. Pero kung hindi kayo kumakanta kayo sa labas. Tama? O, subalit, dahil nasa inyo ang biyaya ng Panginoon, may pag-iingat ka, may pagnanais ka, na sang-ayon sa biyaya ng Panginoon, gamitin mo yung kakayanang kumanta nito para luwalhatiin siya. Yun ang biyaya. Yun ang action ng biyaya ng Panginoon. Ito, walang virtues to. Ang virtues nandito. Ang virtues nito, sang-ayon sa Spirito. The Spirit of grace. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness. Ang mga attribute ng Panginoon, kung sino siya at ano siya, nandito. Tinanggap natin si Kristo eh. Ay sinasabi natin, ano ba ang attribute ng Panginoon? Siya'y righteous. Siya'y holy. Tama ba? Siya'y compassionate. Siya'y mercy. Correct? So lahat ng nasa loob ng biyaya, consistent sa kung sino at ano ang Diyos. At bunga ng Espiritu. Ito lang yan. Lahat ng kakayanan natin, kakayanan sa ayon sa laman. Pero yung kakayanan nito, ang ating pinaglalawin. Amen. Pero habang ginagawa natin sa ayon sa kakayanan nito, nasasaktan to. Nakakaramdam ng katawan ng iba. Nagsasama-sama sila. Kaya nagiging mahirap ibuhay ito. I-steward ito. Naintindihan mo ba? Kaya ang sabi ng Bible, present your bodies. Ito as living sacrifice. Holy, acceptable unto God. Mortify your members. Consider this dead upang ito ang makita. Ibig sabihin, may ginagawa ito, yung abilidad nito, hinahatak ito upang maipresenta ang lahat sa Panginoon. At nangyayari, itong lahat ng ito sa spirit ng Ecclesia. Hindi lahat nakakaintindi niyan. Kasi lumaki tayo, nasanay tayo, na ang biyaya, hinihingi lang natin. Panginoon, bigyan mo po ako ng biyaya. Ang tinutukoy mong biyaya, pagkain eh. Di ba? Panginoon, salamat po sa biyaya. Ito, pagkain lang yun, kahit ang siya'y kumakain. Okay? Nasa atin na yung biyaya. If you have Christ, you have His grace. Amen. At kinakailangan, yung kakayanan sang-ayon kay Kristong nasa atin, at sa yaman ng kanyang biyaya, yun ang pag-aralan natin kung paano ikikilos, pag-iingatan, at yun ang ating i-steward. Amen. Mahirap intindihin? Mahirap po, Pastor. Kasi hindi tayo nasanay sa ganito. Pero yan ang pinaka-illustration niya. Kaya minsan, intindihin natin, itong lupang katawan na ito, mabubulok ito. Kung kaya nga ang isip natin, ang kinakailangan i-renew, i-restructure. Amen? Magmula sa mga pastor, hanggang sa mga miyembro, hanggang mula sa mga
may edad, may nakatatanda hanggang sa mga bata. Ito'y dapat pag-aralan natin. Lahat ng may claim ng Kristo, lahat ng may claim ng, isipin nyo, kahit umawit tayo, lahat na lang ng awit tungkol sa may grace, pangkaligtasan lang. Bakit? Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm fine. Ayun, pupunta lang ng langit. Pero hindi kahit kailan pinagyaman ang maaaring gawin sang-ayon sa abilidad ng biyaya ng Diyos sa atin. Pastor, ibig sabihin ba mag-surrender din ako bilang pastor? Ano palagay mo? Kinakailangan ba magpastor tayong lahat? Hindi. Ito dapat ay realization ng lahat ng may Kristo at lahat ng may biyaya ng Panginoon. Dadalhin natin yan. Estudyante ka, dalhin mo. Yung abilidad sa ayon sa biyaya sa eskwelahan. Tama? Okay. Businessman ka, may trabaho ka. Ano ba, nasa opisina ka? Dalhin mo. Nasa gobyerno ka, lalo na. Nasa DPWH ka, lalo na. Nasa gobyerno ka, congressman ka, lalo na. Kung nasa iyo ang biyaya ng Panginoon. Tama ba? Hindi naman natatapos yung inyong pagiging eklesiya eh. Kayo bang Central Bible Baptist Church lang kayo pag nandito kayo? Ha? Paano pa nasa bahay pa kayo? Miyembro ba kayo? Miyembro pa rin, di ba? Ibig sabihin, nag-i-exist pa din ang Central kahit nasa bahay kayo. Tama? Amen. Hindi nawawala yung membership nyo eh. Amen. Ibig sabihin, yung gawa natin, hindi lang gawa pag nandito tayo. Lalo nating paniigting yung gawa pag nasa labas tayo. Kaya ang nakikilala, hindi lang tayo, kundi yung Central. Amen. Tama? Dala natin yung inyong pagiging Central. Yun ang sinasabi ko sa Lighthouse. Dala natin ang ating bahagi ng Lighthouse kahit saan tayo naroon. Doon dapat dumadaloy ang biyaya ng Panginoon sa atin na dapat makita, marinig, madama, at Malasahan. malasahan. Amen. Hindi pa ako nagpipreach. Sinasabi ko pa lang kung ano talaga yung biyaya ng Panginoon. Now, kasi mga kapatid, you do a lot of things here. And sometimes you do not realize that whatever you do, according to how should be glorified, yung mga kapatid ay abilidad dyan sa ayon sa biyaya ng Panginoon. Kaya pinagyayaman natin lahat ito. Amen? E palagi ko naman may contribution kayo lahat dito. Itong mga bulaklak na ito, plastic na ito. Okay. Maganda. Ayan, ministry din yan. Okay? Ministry ang pagtutog. Ministry ang paglilinis. Diba? Ministry electrical. Ministry lahat. Kasi kung kayo-kayo lang, hindi ko naman. May trabaho ko, hangin na yan. Yun na lang iisipin mo. Pero kapag ikay tumaas, at yung concern mo naging mas matayo pa sa personal mo, that is when ministry and the grace of God begins. Amen? So, alam niyo, tinuturo ko ito sapagkat minsan, ang ating mga churches, nagiging routine ang gawa natin. Akala natin yung activity natin, yun ang ministry. Akala natin yung gawa natin, yun ang kalugod-lugod sa Panginoon. Teka muna, laliman natin. Sapagkat ang magbibigay ng kaluguran sa Panginoon ay hindi yung activity lang, kundi yung ginagawa o yung gawa natin na sang-ayon sa kanyang salita. Kasi yun ang definition nun eh. Tama ba? Kasi halimbawa, kakanta ka. Siyempre, ang daming uri ng kanta eh. Merong kantang jazz. Merong kantang pop. Merong kantang kundiman. Okay? Pag ikaw, puro kundiman ang alam mo, akala mo yung kundiman lang, ano makakapaguluwalhati sa Panginoon? Di ba?
Naintindihan niyo ba? O minsan, halimbawa, akala mo, yun ang makapagbibigay. Eh, ang mangyayari yun, you go for styles. Kaya minsan, nalalaro tayo ng estilo. Hindi po estilo yung concern natin. Hindi yung preference. Naintindihan niyo ba? Kung estilo lang, marami tayong style. Ako, gusto ko ng country music eh. Pati yung quartet, maganda yung country eh. Hindi ba? Okay. Ibig sabihin ba, pag halimbawa, kakantahin nyo, keep on the firing line. Okay. Kami, iba yung kanta namin. If you're in the battle for the Lord and right, keep on the firing line. Nabagal, di ba? Naintindihan. Pero yung mga ibang churches, if you're in the battle for the Lord and right, keep on the firing line. Ano kaluwa-luwa natin sa Panginoon? Ibig sabihin, hindi tayo dun lang sa estilo, o sa activity, o sa schedule. Naiintindihan niyo? Amen. Yun eh. Kinakailangan alamin natin ano ba ang turo ng Bible. Otherwise, kung yun ang gusto ng Amerikano, magiging Amerikano tayo. Kung yun ang gusto ng Hapon, magiging Hapon tayo. Kung magpa-branding na lang tayo. Hindi, maluluwalhati ang Panginoon kapag ang kotse mo, BYD. Gano'n? Oo, kasi ang ibig sabihin niyan, Baptist yung driver. Ba? Pero teka muna, yung natinig ko kasi hindi. Ano? Paninig. Tuloy, tayo mga Baptist, naunahan tayo ng mga estilo, iniisip natin, the Lord will be glorified and pleased according to our styles. Amen. According to our preferences. Medyo itabi muna natin yun. Puntahan natin yung Bible. Sapagkat kung hindi tayo magiging consistent mismo sa kanyang salita, ano maasahan natin? Amen. Amen. Now, alam niyo mga kapatid, hindi ito preaching na pang ano lang. No, I believe we should really understand what grace, why grace is grace, and how grace can be grace. Amen? Kailangan natin ng kaalaman, kailangan natin ng karunungan, kailangan natin ng kaunawaan. Knowledge, wisdom, understanding. Okay, anong pagkakaiba nun? Ang knowledge is kaalaman. Okay? Ang tanong na tinutugon ng kaalaman o knowledge ay what? So, pag sinagot yung tanong mo, ano, what? Meron ka nang alam. Tama? Pero ang wisdom, mas maganda. Kasi ang tanong na tinutugon ng wisdom ay paano? Actually, yung paano ang susi. Oh, bigyan mo nga ng tubig yun. O ito ang tubig. Okay, alam mo, bigyan ng tubig yun. Pero yung paano ka magbigay ng tubig. Oh. Sabi sa akin ni tatay nung araw, nung bago pa lang akong preacher, sabi niya, anak, pagpakakainin mo ng pagkain ng mga miyembro, sabi, magkaroon pa ng wisdom kung paano pakakainin. Halimbawa, sabi nung tatay ko, pakainin mo nga yung mga manok. Oh, kumuha ng palay. Sabi, patuhin ba naman yung pagkain niyo pa? Nag-alis yung mga manok, nilipanan. Pinakain mo naman eh. Binato mo nga lang ng pagkain. Hindi. Intindihin mo yung may tamang paraan ng pagpapakain. Pag tama yung paraan mo, yung paano, tutunga ka yun sa kamay mo, di ba? Oh. Ngayon, ano naman ang tinutugon na tanong ng kaunawaan, yung understanding. Ang tinutugon yun, bakit? Bakit? Ba't natin gagawin to? Sa paano na to? Kasi pag hindi mo inintindi yung bakit, mapapagod ka. Pag mapapagod ka, wala ka ng dahilan.
Member ako dito. Pastor, member ako dito, 23 years na! Member ka nga ng 23 years. Knowledge pa lang ang alam mo eh. Yung paano, hindi. Di ba? O, sabihin mo, kasama, faithful po ako, faithful, pero paano ka nagiging faithful? O, magkaloob kayo mga kapatid, magkakaloob lang po ako tithes, pero paano ka nagbibigay? Ano sabihin yung tithe mo? Tamang tithe yun. Di ba? Alam niyo ba na ang allowance kasama sa tithe? Alam niyo ba yung love gift kasama sa tithe? O, paano? Ang malita kasama sa tithe yun. Sa tithe. Ano ba yan? Na, you see mga kapatid kung ano yung sinasabi ko. Balik tayo. So, Pastor, ano sang-ayon sa banal na kasulatan ang maingat natin ginagawa? At pag nagawa natin yan, sang-ayon sa banal na kasulatan, action ng grace yun. Kasi ang pinakamahirap gawin, sundin ang salita ng Diyos. Tama? Kailangan mo ng grace para magawa mo kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Yan ang talagang pamantayan niya. Amen? Handa na kayo? Amen. Okay. Now, ito, the things we do and keep His commandments. Mga utos na. Tayo pa naman. Pag utos, ayaw natin. Puro utos, puro utos, puro utos, puro utos. Si Pastor, wala ginawa, kundi mag-utos. Di ba? Pero yun eh. Ang sabi ng Panginoon sa mga disipulo, teach them to observe all things whatsoever I have commanded you. Correct? Ano yung inutos sa inyo? You see? Abi mga kapatid, yun ang pinagpapahalagahan natin. If you love me, keep my commandments. Kaninong utos? Kanino? Kay Kristo. Utos kanino? Sa atin. Yun ang ating pinag-iingatan. Hindi lahat ang nasa Bible utos sa atin. Yung utos kay Moises, huwag mo ang kanin. Tama? Yung utos kay Joshua yun, huwag mo ang kinin. Okay? I mean, let's be factual. Because tayo ay mga churches tayo. We cannot be churches outside of what we should do sang-ayon sa kanyang utos. Okay? If ye keep my commandments. Because ang sabi niya, I kept my Father's commandments. Ibig sabihin, sa Panginoon pala nakakwalify na kung anong susundin niya. Tama? Kaya yung kantang Every Promise in the Book is Mine, mali yun. Kasi hindi naman lahat ng promise sa atin. Correct? So, pinag-aaralan natin what applies to us. Yung halimbawa, para sa Israel yun. Pero para sa atin, we're churches. Amen? Okay. Kaya, yung pronoun na ito, these things have I spoken unto you. This is my commandment. Okay? That ye love one another. Ye are my friends if ye do whatsoever I command you. Ayan o. Do what I command you. Amen. So, yun talaga ang unang-una. Gawin mo, if there is anything we should do, we do because He commanded it. Christ commanded it. Amen? Amen. Oh. So, alam niyo, we can last the whole night to see kung anong kinuman sa atin ng Panginoon. Okay? So, these things I command you, that ye love one another. Hereby we do know that we know Him if we keep His commandments. Kaya alam niyo, let me challenge you, tayo mga churches, pag-imanin natin ang ating kaalaman sa salita ng Diyos,
Sa New Testament, sapagkat lahat ng utos ng ating Panginoon nasa New Testament Amen. para gawin natin. Tama ba? Amen. Eh minsan kasi, tayo mga pastor, yung mga mensahe natin puro figure. Puro figure, puro type. Eh nakakalimutan na natin kung ano yung dapat natin gawin. Amen. Okay. And whatsoever we ask, we receive of Him. Again, because we keep His commandments and do those things. Okay? So, His commandments are not grievous. Ito ang sinabi ni John. So, what do we do as churches? We keep and do His commandments. Secondly, we do and keep His will. Ginagawa natin at pinag-iingatan natin ang Kanyang kalooban. Anong pagkakaiba ng commandment sa kalooban? Ang commandment define. Ang kalooban hindi palaging define. Diba? Halimbawa, bigyan mo nga ako ng malamig na tubig. Command yun. Okay? Eh kung wala akong command, ang sabi ko, uuhaw ako. Malaki pagkakaiba, di ba? Correct? Pero, ang will, ganun, ang kalooban. Okay? Kinakailangan natin tingnan kung ano ang command ng Panginoon at kung ano ang kanyang kalooban. Pastor, paano bang malalaman yung kalooban ng Panginoon? Okay, let me tell you this. Ang kalooban ng Panginoon ay hindi lugar. Ang kalooban ng Panginoon ay hindi entitlement. Ang kalooban ng Panginoon ay hindi sitwasyon. Ang kalooban ng Panginoon ay gawa. Kaya nga, do and keep His will. Ibig sabihin, halimbawa, kasi pastor, kalooban ng Panginoon na ako'y magkaroon ng cancer. Hindi kalooban ng Panginoon yun. Kalooban ng katawan mo yun. Kasi yung katawan natin bulok eh. Naintindihan niyo ba? Ang kalooban ng Panginoon, kahit magka-cancer ka, ano ginagawa mo? Ang kalooban ng Panginoon, kahit may cancer ka, magalak ka. May langit ka eh. Yun ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga ang sabi, in everything give thanks, for this is the will of God, na tayo'y maging thankful. Sapagkat dami-dami na binigay sa atin ng Panginoon, hindi lalamunin yung kung ano man ang sakit. Halimbawa, pastor, kasi kalooban ng Panginoon, lumindol. Hindi. Ang kalooban ng Panginoon, ano yung ginagawa mo sa kalagitnaan ng lindol? Tama ba? Kasi pastor, kalooban ng Panginoon, pumunta ako ng Amerika. Alam mo, lahat pwede pumunta ng Amerika. Lahat pwede mag-aspire pumunta ng Amerika. Ang kalooban ng Panginoon, ano ginagawa mo sa Amerika? Pastor, kalooban ng Panginoon sa Amerika ako. Tapos takas ka ng takas. TNT ka. Kalooban mo parang mag-TNT tayo. Gumagawa ka ng illegal. Definitely, kalooban ng Panginoon yun. Kasi, mali yung ating perception na ang kalooban ng Panginoon, lugar, kalalagyan, circumstance. Kalooban mo kasi, basta kalooban ng Panginoon, pangit ako eh. Ang kalooban ng Panginoon, kahit ganyan ang itsura mo, maganda ginagawa. Do you understand? Kasi kahit saan natin tingnan, the will of God is always something that is done. That is kept. Pinagpapahalagahan. Kaya maingat na maingat tayo.
nilalagay natin, if grace is grace, ito ay binibigyan tayo ng kakayanang gumawa. Kaya na ministry. O, hindi ba iba? Pero gisingin natin ang ating mga kaisipan. Kasi iba ang tinuturo ng mundo. Whosoever shall do the will of my Father. Di ba? That he no longer should live to the rest of his time in the flesh, but to the will of God. Live, do it. Love not the world, but he that doeth the will of God. So the will of God is always something that is done. Ito'y gawa. Hindi kalooban ng Panginoon yung lugar, yung entitlement, yung... Alam niyo mga kapatid, kasi kalooban ng Panginoon, hindi ako gumraduate eh. Hindi mo binigyan ng apple yung teacher mo eh. Mga kapatid, ang kalooban ng Panginoon, kahit hindi ka gumraduate, yun naman pwedeng gawin sa kanyang kalooban. So, pastor, paano ba malalaman ng kanyang kalooban? Na wala namang inuutos. Hindi pwedeng walang inuutos. Kasi, ang Panginoon may attribute, ang Diyos may attribute. Diba? Ang Diyos ay pag-ibig. Tama. Ang Diyos ay matuwid. Tama. Ang Diyos ay banal. Correct. Oh. Ang Diyos ay, ano pa? Maawain. Ibig sabihin, kung ang iyong gawa, consistent sa kung ano siya, kalooban niya yun. Amen. Hindi ka nalalayo pa. Alam niyo kaya minsan yung sinasabi, ano mo, the best place you can be is right in the center of God's will. Kaya, is natin lugar yun. Nasa ba yung kalooban ng Panginoon dito? Nasaan? Ganun tayo eh. Tapos pastor, hindi ko alam kung ano eh. Ano kaya, pastor? Kalooban ng Panginoon maging misis ko ito? Ikaw pumipili ng misis mo, ano ka? Kaya nga ang sabi ng Bible, he that findeth a wife, findeth a good thing. Pag maghahanap ka ng misis mo, maghanap ka ng magaling. Maghahanap ka ng unsaved. Magaling ba yun? Diba? Lalo, yung mga babae, kapag medyo may edad naman, matakas na tayo pa yun. Kahit sino na lang, kahit sino. Mahirap yan. Naintindihan niyo ba mga kapatid? Hindi ito bagong perspektibo. Yan yan. Masyado lang maraming fake news sa mundo. Be ye doers of the word. Yan palagi yan eh. Believe ka ng believe. Di ba? Yung sumasampalataya naman po tayo eh. Anong halaga ng pananampalataya kung wala kang gawa? Right. Hearer of the word. Ano? Nakalagay. Doer of the word. That he may prove and improve. Experientially yan. Okay. Nagpasan na natin yan. We do. And we keep the commandments that the Lord gave to the apostles to deliver to us. Kasi mga kapatid, hindi naman nagsulat ang Panginoon ng libro. Ang nagsulat yung mga apostol. Tama? At sila ang pinagbili na ng Panginoon kung ano isusulat nila at i-deliver sa atin. Kaya nga sila apostol. Tinawag sila ng Panginoon para mag-deliver sa atin. Tinanggap nila sa Panginoon, dinideliver ngayon sa atin. Yun ang trabaho nila. Okay? Kung kaya, doon sa John chapter 15, dalangin ng Panginoon yan. Sana nandito. Wala yata rito. Wala. In John chapter 15, puntahan na lang natin yung Bible para minsan, kulang itong gumagawa ng outline eh. Kulang nga verses, kulang pa.
Oh, kita niyo sabi ng Panginoon dito. No, John chapter 17. I'm sorry. John chapter 17. Ito. And further says, John 17, verse 10, verse 19 to 20. And further says, I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth. Neither pray I for these alone. Sino yung these? Yung 11. Okay? But for them also, which shall believe on me through their word. Kung kaya, ang mga apostol at lahat ng mga pinili ng Panginoon na magsulat, o halimbawa, sino nagsulat ng New Testament? Of course, sino mga apostol dyan? Si Matthew, tama? Si John, si Peter, of course si Paul. Tama, no? Pero hindi lang sila. Sapagkat si James at si Jude, hindi naman mga apostol yun. They are called prophets. Pero hindi sila prophets na katulad nila Jeremiah or ni Isaiah, but they are prophets simply because they tell forth. Okay? And ayun, based on what we have right now, the New Testament, we know what the Lord had given to them to bring to us. Kaya we do and keep what they brought to us to do. Amen? Okay. Kaya pinag-iingatan natin yun. Kaya tayo mga related sa Lighthouse and everyone, mga churches natin, pinag-iingatan natin ang kasulatan ng New Testament for us. Amen? So, yun. Oh. Si Acts, hindi naman siya apostol. Si Acts na apostol. Okay. Anyway. So, practically, lahat ng nasa New Testament ay binigay sa atin through the apostles and writers of the New Testament for us to keep and to do. Kaya nga, ang sinasabi ni Paul, for example, anong sabi ni Paul? Sabi niya, the things which you have learned, received, and heard, and seen in me, being an apostle, anong sabi niya? Do. Yan ang bilin niya. Kaya kung may bibilin sila sa atin, do. Do the work. Tama. So, church is practically doing. Church is not dreaming. It's doing. Amen. Marami pa yan. Pero ikla na lang natin. Anong oras mo dapat matapos? Gutom na kayo? Alas 7 pa naman pala eh. Diba? So, ang sabi ni Peter, kahit si Peter, I will endeavor that ye may be able after my decease to have these things always in remembrance so that we can do them. So practically, lahat ng writers ng New Testament may bilin sa atin. Like for example, si Apostle Paul, anong sabi niya sa mga taga-Corinth? Ang sabi niya sa mga taga-Corinth, kaya tayo pala, sabi ni Paul, we are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Kaya hindi natin inaalis. Walang pastor sa atin ngayon na sukat na mas magaling pa sa New Testament writers. None. Pero ako narinig ng Pentecostal. Abay, kinikritik si Apostol Pablo. Mali daw si Paul. Sobra daw siya. Okay. Ang sabi ni Paul, I have received of the Lord that which also I delivered unto you. Yan ang ginawa ng mga apostles. Amen? Kaya, we do and keep what the apostles delivered to us. Sang-ayon sa kung paano ito sa kanila ibinigay ng ating Panginoon. God, ano pang ginagawa natin? Tawanan natin yung lahat ng mga verses. We do the things that are good, acceptable to Him. Di ba?
ginagawa natin ang mga bagay na sa harap ng Panginoon ay mabuti, good, at katanggap-tanggap sa Kanya. Nasaan yun? O sabi dito sa Romans, that ye may prove, no? Na makita sa inyo, ma-experiensyahan ninyo kung ano ang mabuti at katanggap-tanggap. Sinabi din ni Paul yan kay Timothy. Ang sabi niya, supplications, prayers, intercessions, giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority. For this is good and acceptable. Nakakita niya? Meron palang mga bagay na dapat natin ginagawa sapagkat ang mga bagay nito sa harap ng Panginoon ay mabuti at katanggap-tanggap. Pero kung may obserbahan ninyo, mga kapatid, no, I hope you are keen. Kung titinan ninyo kung ano yung good and acceptable, no? Ang good and acceptable ay kalat na kalat sa lahat. Hindi lang sa church, pati sa komunidad, pati sa mga kings, for all men, for all that are in authority. Bakit? Sapagkat mensahe natin yun, all men ay makakilala sa Panginoon. Amen. Ibig sabihin, as churches, mga kapatid, mabuti at katanggap-tanggap sa Panginoon kapag ang gawa natin nararamdaman ng komunidad. Kinakailangan ba tayo maging politiko para mangyari yan? Hindi. But this is good and acceptable. Pero sa lahat ng gawa natin, yan ang pinaka-basic. Kasi yung ating pagiging mananampalataya, dala natin kahit saan yan. Pero kaming awit ng araw, ang sabi, what you are speaks so loud, the world cannot hear what you say. They're looking at your walk, not listening to your talk, and they're judging from your actions every day. Dala mo yan sa eskwelahan, dala mo yan sa trabaho, dala mo yan sa opisina, dala mo yan sa marketplace, dala mo yan sa business mo, dala mo yan sa pamilya mo, dala mo yan sa biyanan mo, dala mo yan sa kahit saan. Amen ba? Amen. Amen. Pero basic yun. Ano yung sabihin? General. Kumbaga, yung sinasabing mabuti at katanggap-tanggap, ang grade mo, 75 to 80 pa lang. Pwede na yan. Narinig? Parang, tayo ba? Pwede na tayo sa pwede na yan? No. Come on. Nakakilala ka lang na Kristiyano dahil yun na yun? Hindi. So, ginagawa natin yung pinaka-basic na testimony na pwede natin gawin. Kinakailangan pag-aralan natin yan. Gusto mo maging blessing dito? Doon sa trabaho mo, hindi ka blessing. Ano ba? Diba? Galing-galing mo dito na lagi kang nasa harapan. Doon sa opisina mo, lagi kang late. Lagi ka pang galit. Nagtrabaho din ako sa labas. Ano sa eskwelahan? Hindi na Kristiyano ka, youth leader ka, young people, namumutya ka. Diba? Yun yun. Gawin natin yung good, acceptable. Pero basic pa lang yun. Kasi nga, nararamdaman ng lahat. Amen. For all men eh. Amen? Yes, sir. Ito, halimbawa, let them requite their parents. Show piety at home. For this is good and acceptable before God. Aba, ministry ay hindi lang nandito. Nasa bahay nyo rin. Tama? Ayos ka ng ayos dito, pastor.
hindi ayos. Ano ka sa magulang mo? Di ba? Yan ang liwaliwanag. This is good and acceptable. Kapag hindi natin matutunan ito, paano tayo makatataas? Amen? Okay. So, we do what's good and acceptable. Ano pa? Ay, nawala. Ano pa? Ito, we do what is pleasing to Him. Kaluguran niya. Iba yun. Iba yung sinasabihan ka na pwede na yan, okay na. Pero, iba yung humingiti ang Panginoon. Okay. For example, ang Panginoon ay ngumiti sa church sa Philippines. Bakit kanya? Kasi ang sabi ni Paul, pambihira. Nung humayo ako from Macedonia, walang ibang church na nag-communicate sa akin, nag-supply sa akin, kayo lang. Nang pumunta ako ng Thessalonica, abay, nagpadala kayo ulit. Okay? At nagpadala kayo ng sacrifice. Nasa harap ng Panginoon ay an odor that is sweet and well-pleasing. So, ibig sabihin pala, kapag ang gawa natin ay pleasing sa Panginoon, mayroong elemento ng sacrifice. Wow. Hindi lang pwede na yan. Pero ang hirap gawin yun eh. Yung may sacrifice. Nandiyan pa kayo? Aba, isipin mo, 3 million, bumili kayo ng property. So, tapos na yung pagkakaloob. Hindi pa. Ano bang itatayo ito? Di ba? Alam niyo, ang lighthouse, mga kapatid, ay hindi bago ito sa sacrifice. Puro sakripisyo na nga eh. Kaya ang Panginoon is pleased. Di ba? O yun, hindi ko na papatagalin ito. And do those things that are pleasing in His sight. Okay? Oh. The God of peace make you perfect. Bigyan kayo ng kasakdalan sa bawat mabuting gawa. At kumikilos siya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang biyaya kung ano ang kalugod-lugod sa kanyang paningin. O, hindi ba? Ibang level yan eh. Tama? Kahit sino, nabigyan mo ng medyo talagang merong elemento ng sacrifice. Aba mga kapatid, ngingiti. Correct? Oh. So, balikan natin. Ano nga ang ginagawa natin? Una, we do and keep His commandments. Correct? We do and keep His will. We do and keep the commandments delivered to us. Whatever instruction, warnings delivered to us by the apostles. Amen? We do and keep what is good and acceptable to Him. Correct? Now, pleasing to Him. Ang dami pala. No, meron pa? Meron pa. We do and keep ang mga bagay na ginagawa natin that glorify Him. Amen. Ito, paano nangyayari yun? Well, we say, kapag ang gawa natin ay sang-ayon sa kanyang biyaya, He is glorified. Kaya nga by His grace, for His glory. Ibig sabihin, yung abilidad ay hindi sang-ayon dito. Kundi dito. Amen. Okay? Kaya kung halimbawa, kung sang-ayon dito sa biyaya dito, there should be compassion. Binabalot natin ang compassion. Di ba tawag ito?
pinupuno natin ng compassion ito. At ikinikilos, pinungunahan ito. Understand? Ibig sabihin, ito, nawawala na ng hatak ng laman. Nagiging willing na siya. Amen. Correct? Sino marunong mag-golf? Meron marunong mag-golf? Sino marunong mag-bowling? Piko. Ang golf, ang sinasabi nila is a mind game. No? Ibig sabihin, gagamit ka ng ilang pamalo, didetermine naman kung anong gagamitin mong pamalo, at yung bola, dadalhin mo sa kung saan. Okay? Pagkatapos, didisiplinahin mo yung katawan mo para yung palo mo maganda. Yan, maganda yung palo mo. Susunod yung katawan mo. Kasi ang nangyayari, okay yung isip mo, alam mong gagawin sa isip mo. Pero ang hirap, isunod ng katawan. Tama, no? Ganun yan yung consistency. Ang hirap isunod ng katawan. Pero kapag ang katawan mo ay flexible na at susunod sa isip, luwalhati yun ang Diyos. Amen? Kasi wala nang hatak ito. Wow. Surrendered na eh. Praise God. Amen? Napresent na sa Panginoon as a sacrifice. Present your bodies, living sacrifice. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Then God is glorified according to His grace. Good? Amen. Meron pa. Lastly, we do righteousness. Bakit? If ye know that He is righteous, ye know that everyone that doeth righteousness, do it. He that doeth righteousness is righteous, even as He is righteous. Ibig sabihin, we do not do what is just right. We do righteousness. Amen. And who is our righteousness? Christ is our righteousness. Siya ang naging kabihisan natin. Nilinis nga tayo ng kanyang dugo eh. Tama? Yung kanyang dugo, being the final sacrifice, parang nung araw, doon sa takip ng Ark of the Covenant, ibinubudbud doon yung dugo ng alay. Ganon din ang ginawa ng dugo ng Panginoon sa atin. No? Kinover tayo ng kanyang dugo. Ibig sabihin, yung kanyang katuwiran ay ibinahagi sa atin. Inimpute sa atin at naging kabihisan natin ang kanyang katuwiran. Naging uniforme natin. Tama? O hindi ba ang mga doktor, anong gagawin nila? Ang doktor ba nag-o-opera na naka-t-shirt lang? Hindi. Magsusuot sila ng bihis na doktor. Maghuhugas ng kamay, nakaganoon pa yun. Di ba? Tapos mag-o-opera. Pero may bihis ng doktor. Ganon when we do righteousness. We do according to the righteousness of Christ. Ibig sabihin mga kapatid, kung ito ang nasa ating kalooban, hindi tayo pangungunahan ng style, hindi tayo pangungunahan ng kalendaryo, hindi tayo pangungunahan ng event, hindi tayo pangungunahan ng kapritsyo, hindi tayo pangungunahan ng kung ano lang. Hindi branding ito. This is truth. Amen? Ito yung kaalaman. Ito yung wisdom. At lahat ng bakit tinutugon ito. Amen. Ba't natin ginagawa ganito? Ba't natin ganyan ang ministry? Bakit nga ba? Eh sapagkat biyaya ng Panginoon nasa atin. At dahil sa kanyang biyaya, binibigyan tayo lahat ng kakayanan. Maging kasanayan
upang magawa natin ang sa harap niya mabuti, katanggap-tanggap, kalugod-lugod, at kaluwal-walhati. Amen. Ngayon, ano na? Di ba? Ano na? Alam niyo, ang lahat ng biyaya ay daloy-daloy, dumadaloy sa atin. Pero ang sabi ng Panginoon na ito, ang daloy ng biyaya ay nasa kababaan because God gives grace to the humble. In fact, He giveth more grace to the humble. So ang kinakailangan, tayo ay mapakumbaba sa Kanya. Narito ako, Panginoon. Hindi na ako. Ang biyayang yung nasa akin, ang pag-iingatan ko, ipagkatiwala mo sa akin. At sang-ayon sa abilidad ng iyong biyaya, gagawa. Let's stand and pray. Dakilang Diyos, maraming salamat